pinupost. Pinopost ko, Brad. Nakikita mo naman sa TikTok. So ayun, magandang araw mga Lodi. At today meron tayong gagawing black and gray. So itong black and gray niya na to is tutuloy lang natin. So ito na yung huling session para sa full sleeve deserve. So ano yan, Vikings concept yung ginawa natin dyan. So and ayan, naka-stencil na rin tayo mga Lods. At antayin lang natin patuyuin. And ayan, ayun o, meron pang gano'n si Lodi. So dito hindi kami masyado nagkaintindi kasi hindi namin alam kung anong magandang purpose sa kanya kasi yung lalagyan namin tattoo is nasa inner ng ano niya, ng braso niya. So hindi niya alam kung hihiga siya or dadapa siya or mag-aano siya, hindi niya alam. Siyempre sa huli nagwagi pa rin tayo. Kailangan nakahiga siya. So inano ko na lang, medyo inangat ko na lang yung ano niya, yung sa may ulo niya, sa may likod niya para medyo nakataas para hindi rin siya hirap kasi kailangan ano rin kailangan parehas kayong komportable sa sa position na gagawin niyo. So hindi naman pwedeng i-risk yung basta artist lang yung magiging komportable. Kailangan ano rin yung kliyente rin natin komportable. So pasensya sa mga lods, mga ilaw ko at medyo madilim yung kuha natin. And yung ilaw ko parang tapat na tapat yata isa. So itong sleeve niya na to mga Lods, 4 na session yata to, hindi ko matandaan kung 4 o 5. Pero kasi doon sa may front na sleeve niya is isang araw lang namin halos tinapos din kasi. Siguro mga 4 lang rin siguro yung session na ginawa namin dito. Pang-4 to. So dyan medyo nagkukuntuhan kami ni Lodi dahil nag-uusap kami tungkol sa sa kung paano yung mas magandang baon ng karayom sa balat kasi natatato din si Sir. So artist din siya kaso paminsan-minsan lang siya nakakapag gawa ng obra. Parang yung dyan ang tinatuan ko. Nakailang karayo mo, hindi napasok ba? Ay, ano yun, Brad? Yung ibig sabihin nun, kailangan, Makapal yung balat. it's either Taasan ko. taasan mo bolts o bababaan mo yung bolts. Try mo pagka, Tinry ko nga babaan eh. kunwari ayaw maano, Tinaasan ko rin eh. Parang ang bilis naman. Sabi. Pumapasok siya kaso mabilis. Hindi ko kaya kontrolin. So dun sa sinasabi ni Sir na ayaw pumasok nung Incor pagka binibilisan niya yung nataasan niya yung volts kasi pinapaliwanag ko sa kanya is depende din kasi sa balat yun. And kasi sa experience ko mga Lods kasi ang ginagawa ko kapag medyo mataba yung yung kliyente ko is minsan sinusubukan ko muna ng taasan or nagsisimula muna ako sa mababang volts, tingnan ko kung maganda yung pasok na sa kanya. Minsan naman kapag manipis, so kailangan babaan kasi syempre pagka masyado mabilis yun, mapupunit din yung balat. So, depende rin talaga sa kliyente na makakaharap mo. Kasi kumbaga parang iba-iba talaga ang balat natin. Kasi may mga balat kalabaw talaga, may mga balat na yung kala mo mabilis mapunit yung balat. And depende din sa sa machine mo, sa bilis ng kamay mo. And ito po mga Lods, based on experience ko lang po ito mga Lods. So ano po yung mga sinasabi ko dito, ito po yung mga talagang na alam kong mag-effective sa akin. Katulad ng machine ko mga Lods, so dalawa lang yung machine ko isang Ambition sa isang EP10 na Ava. pwede kong bumili sa mga Sa Ambition, ang ang volts ko lang doon is nasa 3 lang, naglalaro lang sa 3, saka sa 4. Tapos pag nag-stapling ako ng shading, is DOS naman yung ginagawa ko doon. Katulad naman doon sa Ava na ginagamit ko naman, iba rin naman yun. So magkaiba talaga sila ng volts na kung gaano kabilis talaga. So doon sa Ava nasa nasa 7, 8 ganyan. And ayun, nag-break muna kami ni Sir. So yan muna yung nagawa namin. Nag-break muna kami ng 10 minutes. So yun, meron pang pa Sir. May pag-ending pa. So ang ginamit kong needle dyan is 5RL saka 9M1. So yun yung ginamit ko sa buhok. So medyo nahihirapan ako sa sa mas malaking kasi masyado siyang maliliit. Kaya papagamit din ako ng 5RL. Maganda rin kasi pang details din yung 5RL. Lalo na kung medyo nasanay ka na sa mga maliliit na details na kailangan talaga. Maliit din yung needles na gagamitin mo. So natatandaan ko dati nung sisimula pa lang ako mag-tattoo. Parang baliwala sa akin yung mga details so hindi ko masyadong sinusunod yung mga maliliit na detalye. So napakamahalaga pala talaga yun kasi doon mo talaga makikita yung consistency ng isang tattoo kung talagang mas maraming details mas maganda. Para sa akin yun yung parang opinion ko lang. Para sa akin kasi experience talaga yung mahalaga sa pagtatattoo din. And knowledge na rin syempre.
Kasi pagka habang tumatagal yung experience mo sa tattoo o sa pagtatattoo, is tumataas din yung parang yung mga parang taste mo sa design. So nag-iiba-iba siya. So ngayon, gumawa ka ng obra, after a month o parang iisipin mo, mas maganda pala ganito yung ginawa ko. So parang mag-iiba yung ano mo, yung naiisip mo idea na mas ikagaganda pa. And yung design ni Sir nga pala is nakuha niya sa Pinterest yan. So kasi ano to, Sir, Viking ano to eh. Yung lahat ng tattoo niya is Viking. Hindi man lahat, pero dun sa sleeve niya na ginagawa namin is puro Vikings concept lang. So nakakataba lang rin ng puso mga lods kasi yung pagka bumalik sa yung kliyente, parang nanalo ko sa ano eh. Yung bang ano, iba yung pakiramdam. Kasi alam naman natin ngayon na real talk talaga. Kumbaga parang lahat ng artist ngayon, sa dinami ng mga tattoo artists ngayon, sobrang dami na yata kumpara dati. Na parang ngayon is parang nag-aagaw rin sa ano, sa kliyente. So napakaswerte mo kapag may bumabalik talaga sa loyal na client talaga. So dito kailangan hindi naman talaga tayo magmadali kasi mahirap na kapag ganyan mga maliliit yung details, baka may makalimutan din tayo. So ang ginagawa natin is yung much possible na kailangan is kahit paano is maging kamukha nung ginagawa natin na design. So hindi man siya hindi naman siya yung bang sobrang layo yung itsura. So kailangan hindi naman tayo printer mga lodi, pero as much as possible na natin na kahit paano kawig man lang or so pipilitin pa rin natin talagang magaya yung design. So yun naman talaga yung trabaho. And ayun, break muna ulit tayo. So malapit na rin tayo matapos dyan mga lodi. Ayun, at balik ulit tayo para matapos na to. So syempre pinapahinga rin natin yung kamay natin. So hindi naman kailangan is tuloy-tuloy. And yung kung kailangan alam din natin eh. Alam ko rin kasi yung pain tolerance ni Lodi. So mataas naman yung pain tolerance niya. So kung talagang mababa talaga yung pain tolerance ng client natin, syempre hindi naman natin gagawin yung mag-break ng madalas. So kailangan talaga is kilala mo rin yung yung kliyente mo. Ginagawa natin ng obra. Pero ako kasi tinatanong ko naman talaga yung kliyente kung mataas pa ba yung pain tolerance, lalo sa mga bagong client. Pero sa mga lumang kliyente is alam mo naman na yung ako alam ko naman na yung kung gaano kataas yung pain tolerance, kung kaya niya tumagal ng ganitong oras. So ayun, may i-freehan lang tayong konti dyan dahil hindi kayo masyado magkaintindihan load sa design sa likod ni Freya. Kasi meron siyang fine tree doon. So hindi niya alam kung ano yung gusto niyang ilagay doon, kung katulad din ba yun doon sa may picture or iibahin namin kasi sinuggest ko sa kanya is kulay black na lang or lilinyahan lang namin is parang nakalinya lang siya ng fine tree kasi hindi siya makikita, hindi siya mabivisible kasi dahil doon sa dati niyang tattoo na yung ginawa namin doon sa may kabila na si Odin, matatabunan kasi siya ng buhok. So parang hindi useless yung paglagay namin ng fine tree. So parang wala lang, ganun lang. Yun yung paliliwanag ko kay Sir. Kuha ka ng palakol, nasa nakapaloob sa Balpas Jesus. So ayun, tuloy-tuloy ang sakita namin ni Lodi. So ayan, nasa white na ako. Pina-highlightsan ko nila yung mga puti dyan na and dati kapag gumagawa ko ng tattoos, pagka nasa puti na ako, minsan nilalagyan ko ng mga ng solid na white pagka-releasing. So mali pala yun. So kailangan talaga, hindi naman talaga lahat yung kulay puti. Kaya nga sabi ko kailangan talaga experience din. So kasi pagka is natututo ka ng natututo, di ba? Ako nga mga lods, 7 years na akong nagtatattoo pero nakukulangan pa rin talaga ako sa tattoo. Nakukulangan pa rin ako sa mga design ko. Parang gusto ko pa rin gumawa, matuto. So, basta aral lang na aral, yun lang ginagawa ko. Ang tattoo nasa design din talaga yan eh. So doon sa sinabi ko na yung mga lods na na nasa design din talaga yan. Kasi may mga part ng katawan natin may binabagayan talagang tattoo. So for example sa hita, meron talagang design na bagay diyan, kaya nga kaya nga dito yung papasok yung composition ng design mo. So mas mahalaga rin talaga yung naka-proportion din yung yung design niya. So hindi lang basta-basta tayo magtatap tayo sa katawan. So kasi ganun kasi yung nangyayari sa akin dati. So hindi ko iniisip kung bagay ba sa balikat, kung bagay ba sa kamay. So maganda rin yung nagsasuggest ko sa sa kliyente natin, di ba? So yun, natapos na rin tayo mga lods. So huling geng ni Sir. So natapos na rin tayo, linisin natin yung tattoo ni Sir. So kailangan malinis ang bago siya umalis sa atin para naman maiwas din siya sa sa mga infection. Kasi yung mga dugo niyan mga lods, meron pang matitira dyan minsan, lalo pagka nag-away ka, minsan hindi natin nililinisan na maigi. Dapat talaga malinis. So bago mo siya lagyan ng ointment. And ayun, total of 10 hours namin ginawa.
And ayun, pa-subscribe naman po ako mga lods kung nagustuhan yung video ko, and pa-support na rin po ng, ano, ko, ng page ko, One Day Inc. So yun lang po, maraming salamat po. Balutan. Ayan natin yung balutan. Ha? Balutan natin. So dito nga pala mga lods, papakita ko yung ano, yung video ng shot ng with CPL tsaka no CPL. So ito may CPL to mga lods. Yung gamit natin diyan. Meron tayong polarized diyan na gamit. And ito naman po yung walang CPL, natural light lang po siya, saka natural lang yung ano niya, hindi nilas natin yung polarized na lens natin. So yun lang po mga lodi, at ayun, maraming salamat po sa panonood.